Matapos mapuruhan ni Ran si Gabamaro at ibalibag siya sa isang sulok, halos mawala na siya ng malay sa tindi ng pinsalang tinamo. Nag-flashback siya sa isang misyon kasama ang ibang shinobi. Matapos nila itong matapos, sinabi ni Gabamaro na umalis na sila, pero natanong siya ng isang kasamahan kung bakit hindi na siya pumapatay, samantalang dati, wala siyang pinapalampas. Sumagot si Gabamaro na hindi na yun mahalaga dahil magnakaw lang ang utos sa kanila. Dahil dito, natanong siya kung nakaapekto ba ang kanyang pagpapakasal sa pag-iisip niya. Hindi na siya nakasagot at nanahimik na lang dahil sa isip niya, hindi ang kasal ang dahilan ng pagbabago ng kanyang puso. Pag-uwi niya, masaya siyang sinalubong ng asawa niyang si Yui na natuwa nang makitang hindi siya nasaktan. Ikinwento ni Gabamaro na nitong mga nakaraang araw ay wala pa siyang misyon para pumatay na lalo namang ikinatuwa ni Yui. Dahil buong buhay niya ay bilang shinobi, hindi niya alam kung paano haharapin si Yui. Dumating din ang araw na binigyan siya ng misyon para pumatay. Pag-uwi niya, puno ng dugo ang kanyang mukha kaya pinigilan niya si Yui na lumapit dahil baka matakot ito. Pero nagulat siya nang lumapit si Yui at sabihing hindi siya natatakot kahit ano pa ang itsura niya, siya pa rin ang kanyang asawa. Sa kabila nito, hindi pa rin alam ni Gabamaro kung paano haharapin si Yui, pero ayaw niyang magbago ang ngiti nito o makita itong malungkot. Balik sa kasalukuyan, may hawak si Gabamaro na isang bagay at agad niya itong itinurok sa sarili. Sa isang iglap, napatayo siya at ang mga sugat niya ay kusang naghilom. Dahil dito, muli silang nagbanggaan ni Ran. Kahit nagawa ni Gabamaro na pigilan ang atake, nabali pa rin ang kanyang kamay pero agad din niya itong naibalik sa dati. Hindi nagpatinag, umatake si Gabamaro gamit ang kanyang fire technique pero napigilan pa rin siya ni Ran at malakas siyang ibinato papuntang kisame. Ayon kay May, mukhang ginagawa na ni Gabamaro ang plan B kapag nagsama ang human at bulaklak, posibleng maging ganap na bulaklak ang isang tao kapag nanaig ang tao ng bulaklak. Pero kung magiging balanse, makukuha ng human ang kapangyarihan nito katulad ng sa Tensen. Ganito ang nangyari kay Chobei. Nagawa niyang talunin ang tao ng bulaklak kaya ang katawan niya ay naging katulad ng isang Tensen. Sa kasalukuyan, hawak ni Gabamaro ang tentacle ni Mudan at ayon sa kanya, maaari niya itong gamitin para maging isang bulaklak. Pero agad siyang pinigilan ni May dahil napakamapanganib nito. Iginiit naman ni Gabamaro na nagawa ito ni Chobei at tinanong kung paano. Ipinaliwanag ni May na marahil ay nasa bingit ng kamatayan si Chobei noon. Ang tao kasi ay gumagamit ng paghinga at pag-iisip para mabuhay pero sa oras ng kamatayan, wala itong ginagawa o iniisip kaya nagpo-focus lang ito sa pagre-regenerate. Dagdag pa ni May, espesyal si Chobei dahil kahit wala siyang malay, nagawa niyang talunin ang tao ng bulaklak. Sinabihan din siya ni Toma na tigilan na ito dahil baka tuluyan siyang maging bulaklak. Sa huli, sinabi ni May na ang plan B ni Gabamaro ay isuko ang kanyang pagkatao kapalit ng mabuhay. Sa kabila nito, naniniwala si Sigiri na kakayanin ito ni Gabamaro para makabalik at makasama muli ang kanyang asawa. Patuloy na lumalaban si Gabamaro kahit halatang wala na siyang laban sa halimaw. Kahit nagre-regenerate ang kanyang mga sugat, walang nagbabago dahil siya mismo ang nagiging kahinaan ng kalaban. Dahil pareho na silang nanghihina, kailangan nilang iwasan ng isang matinding atake, lalo na sa kanilang tandem. Pero ayon kay Gabamaro, sapat na yun para mapatay si Ran bago pa siya tuluyang maging bulaklak. Muli siyang umatake at nagpakawala ng apoy kay Ran. Kahit siya pa rin ang napuruhan, hindi pa rin siya sumusuko. Dahil dito, nasabihan siya ni Yuzuriha na baliw, lumalaban pa rin kahit muntik na siyang mamatay at handang isuko ang kanyang pagkatao para sa isang hindi siguradong bagay. Ngunit nakangiting sumagot si Gabamaro na baka tama siya pero may mga bagay na tanging mga baliw lang ang makakaintindi. Samantala, nang makatayo si Yuzuriha, ramdam pa rin niya ang kanyang sugat. Pero naghanda pa rin siya sa laban, sabay sabing pagbabayaran ng kalaban ang pagsira sa kanyang damit. Dahil hindi umepekto ang fire, tao, ni Gabamaro laban sa water, tao, ni Ran, sinabi niya kay Yuzuriha na may posibilidad pa rin silang manalo gamit ang earth, tao, nito. Nangamba si Yuzuriha dahil, hindi tulad ni Mudan, nagagawa ni Ran na panatilihin ang kanyang pag-iisip kahit transformed. Hindi rin siya sigurado kung magiging epektibo ang teamwork nila. Pero iginiit ni Gabamaro na subukan pa rin nila dahil wala na silang ibang choice. Muling nagpakawala ng apoy si Gabamaro habang si Ran naman ay tila namamangha sa kanyang ninjutsu at napapapalakpak pa. Ginamit ni Gabamaro ang Ninpo, Demonic Firebug at Ninpo, Pyro Bridge. Tumulong na rin si Yuzuriha at pinigilan ng isang paa ni Ran. Akala ni Gabamaro ay makakaatake na siya pero nabigo pa rin siya. Kaya ginamit niya ang Ninpo, Ascetic Blaze at sinunog si Ran, ngunit hindi pa rin ito tumalab. Sa huli, ibinato ni Ran si Gabamaro pabalik kay Yuzuriha.
Sinabihan sila ni Ran na walang kwenta ang ginagawa nila kahit magtulungan pa raw sila. Pero sumagot si Gabamaro na marami pa siyang baon para mapatay ito. Muling naghanda si Ran at nagpakawala ng malakas na aura na nagpayanig sa paligid. Dahil dito, naghanda rin sila Gabamaro. Napilitan na si Yuzuriha na gamitin ang kanyang teknik ang kanyang laway na naging parang sapot para tulungan si Gabamaro sa paggalaw. Kasabay nito, nagpakawala si Gabamaro ng nakakasilaw na atake. Gumawa naman si Yuzuriha ng isang net na sapot na agad pinaapoy ni Gabamaro. Hindi sila tumigil, sunod-sunod ang kanilang pag-atake habang patuloy ring nagpapakawala ng apoy si Gabamaro laban kay Ran. Naalala ni Gabamaro ang kanilang usapan na ang pagtatransform ng Tensen ay kumokonsumo ng matinding tao. Ibig sabihin, kapag nawala ang transformation, mauubos din ang kanilang tao. Kinumpirma ito ni Mei, ang Kishikai ay gumagamit ng napakaraming tao at hindi tumatagal ng higit sa 1 oras. Bigla na lang nabasag ang Kishikai form ni Ran. Napansin din ni Gabamaro na nagre-respond ito sa external stimuli tulad ng human, kahit sa ilaw. Kaya ang matinding flickering ay kayang i-excite ang nervous system nito. Dahil sa sobrang focus at pananabik, nawawala ang kakayahan nitong maghusga at ang sense of time. Dagdag pa ni Yuzuriha, isa itong old trick ng mga shinobi. Unti-unting naglalaho ang Kishikai form ni Ran at alam nilang kapag natapos ito, mawawalan siya ng lakas. Hindi na pinalagpas ni Gabamaro ang pagkakataon at agad umatake. Pinilit pa rin siyang pigilan ni Ran pero nang makalapit si Gabamaro, napansin niyang bago pa tuluyang maubos ang tao nito, dinespel na ni Ran ang kanyang transformation. Dahil dito, sinabi ni Gabamaro kay Yuzuriha na wasaki na ang tanda ni Ran bago pa ito makabawi. Pero kampanteng sinabi ni Ran na hindi na ito kayang gawin ni Yuzuriha dahil nanghihina na rin siya at kung ifo-focus niya ang kanyang tao sa weapon, mamamatay siya. Kahit kilala si Yuzuriha na inuuna ang sarili, naisip niyang mamamatay din siya sa stress kung pababayaan niya si Ran. Biglang sinipa ni Ran si Gabamaro at mula sa lupa ay naglabas ito ng matutulis na atake patungo sa kanila. Iniiwasan iyon ni Yuzuriha habang papalapit kay Ran. Tinulungan siya ni Gabamaro para makabuelo at sa isang swabeng galaw, nagawa ni Yuzuriha na wasakin ang tanden ng kalaban. Tuluyan ng natalo at naglaho si Ran. Habang tinatanggal ni Gabamaro ang nakatusok sa kanyang katawan, natanong ni Yuzuriha kung hindi pa ba ito perpekto dahil sa bawat pagre-regenerate niya, mas lalo siyang nalalapit sa pagiging bulaklak tulad ng isang hoko. Binalaan pa niya si Gabamaro na kung ipagpapatuloy niya ito, baka yun pa ang ikamete niya. Pero iginiit ni Gabamaro na kailangan niya itong gawin para makabalik sa kanyang asawa. Sinabi rin niyang kung okay na, kailangan na nilang umalis. Nagulat si Yuzuriha at sinabing gusto muna niyang magpahinga, pero sinabi ni Gabamaro na wala na silang oras, kailangan na nilang makapunta kina Mei at Sigiri, lalo na't hindi pa malinaw kung sino ang makakarating sa sluice gate. Mukhang kailangan nilang mauna doon. Dahil dito, sinabi ni Yuzuriha na mauna na si Gabamaro habang magpapahinga muna siya. Agad namang kumilos si Gabamaro, pero bago umalis, nagpasalamat siya kay Yuzuriha. Nagulat ito at natahimik at kasabay noon ay muling nagdugo ang kanyang sugat. Kaya ginamit niya ang kanyang teknik para pigilan ito. Naalala niya ang kanyang kapatid at ang payo nito na sa tuwing nahihirapan siya, isipin lang ang mga bagay na gusto niya, tulad ng pusa, mga taong mahal niya, pamilya, at magagandang tanawin. Samantala, nang mapansin ni Guifa na patay na si Ran, tumayo ito upang i-report kay Rien ang nangyari. Natanong tuloy ni Sigiri kung sigurado ba siyang iiwan sila. Ayon kay Guifa, hindi na yun mahalaga dahil ayaw naman talaga nilang makipaglaban. Pero bago ito umalis, tinanong niya si Mei kung bakit pa ito bumalik. Sumagot si Mei na sa wakas ay naintindihan na niya ang kahulugan ng buhay. Tila nainggit si Guifa, pero bigla na lang yumanig ang paligid. Ramdam niyang may masamang paparating at doon ay ipinakita na nakarating na sila Shujen sa lugar. Nag-enjoy ka ba sa episode na to? Kung oo, palike naman ng video at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Malaking tulong yun para sa amin bilang small content creators. Maraming salamat po, arigatou gozaimasu.